O eto, konti muna tayo at panelo. Nasaan ba to? Eto. Meron bang Dito, mga kababayan, ini-interview po si Attorney Cristina Conti at saka si Franz Castro. Ano ho, mga bossing? Sa nakikita ko, hindi imbitado si ano dito si Panelo Hindi imbitado. Kasi ang imbitado si Conti, si Cristina Conti, na tumatayo po na abogado, no? Nung mga nabiktima ng EJK. Biglang sulpot si Panelo, biglang sumama si Panelo. Kaya yan po yung ano nila, yan po yung pinaka nagkaroon ng konting sagutan ho Pakinggan nyo ho mga boss. meron bang mga naitulong ang kasalukuyang gobyerno, if any, dun sa proseso ngayon ng ICC? Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Yan naman po, mga kababayan, ang nakikita natin sa gobyerno. Actually, dati nga di ba? Mismong si Secretary Boying Remulla, DOJ Secretary Boying Remulla, nagsabi na walang manggagaling na tulong. No? Walang manggagaling na tulong galing sa Pilipinas papunta sa International Criminal Court. Pero yung mga latest na mga interview kay Boying Remulla, kay Secretary Boying Remulla, mga kababayan, ang sinasabi niya na dito para mapabilis yung pagtulong doon sa mga humihingi ng hustisya, makikipagtulungan na lang kami. O, di ba? Kung naalala nyo yun, makikipagtulungan na lang kami kesa gumawa kami ng sarili naming investigasyon na magsisimula ulit, na mag-uumpisa ulit, hahaba na naman ang proseso at hahaba na naman ang panahon bago makuha ang hustisya ng mga nangategiho nung panahon ng laban kontra droga at EJK. Ngayon medyo iba na ho Talagang rektahan na nilang sinasabi, tutulong sa ICC. Ako, pabor ako doon, mga kababayan. No? Since matagal na ho talaga na nagsasalita ang International Criminal Court na iniimbestigahan nila itong mga sangkot dito sa EJK, etc., etc. Mano ba naman na talagang tulungan na lang sila kesa magsimula ulit sa dati, magsimula ulit sa umpisa. Di ba? Pero pansin naman din ho nila Cristina Conti yan Merong pagtulong, no? Indirect nga lang. Hindi nga lang sinasabi rektahan. Hindi nga lang sinasabi ng rektahan. Pero kaya nga, yung huling interview, rektahan na po nilang sinasabi. Ang gulo, Hindi. Dati, hindi nila sinasabi ng rektahan na tutulong sila. Pero may indirect na nangyayaring tulong. Ako, agree ho ako dun, no? Pero ngayon, rektahan na pong sinasabi, tutulong kami sa ICC. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit itong mga retired na mga general, yung mga pulis. Na yung iba, nakapagpaliwanag. And most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan. Totoong nangyari. At actually, may nakikita ho tayo mga CCTV camera, mga bossing, di ba? Tatayo yung mga pulis, papaalisin yung kukordonan yung lugar, papaalisin yung mga makakakita, tapos magulat ka na. 4 silang pulis, isa lang yun nandun, magulat ka na lang, bubulag tayong kausap nila. Biglang ang balita, nanlaban. Paano hindi man lalaban? Kasi nga daw po, kapag ka nanlaban, ay 2 milyon, 2 milyon sa makukuha. Kapag ka buhay, 500,000 lang. Kesa dali natin to sa prosinto. Sabihin natin, nanlaban na lang. No? Mas malaki ang makukuha natin. From 500,000, magiging 2 million. Kung 4 kayo, sa 500,000, tagwa 125 lang kayo.
Pero pagka sa 2 million, tagkakalahating milyon kayo. O, di ba? Yun, yung nakakapagpapursige doon sa kapulisan natin na imbis na pasukuin o imbis na dalhin sa kulungan, ay papatayin nila. Tapos sasabihin, manglaban. No? At the same time mga kababayan, madami ang napabayaan ng dating Pangulong Duterte na sinasabi nila, sige, tagihin nyo yan, yariin nyo yan. No? Basta mga pusher, etc., etc., yariin nyo yan. Kapag alam nyo, nakita nyo, ramdam nyo, pusher, yariin nyo yan. Pero sa ngayon mga kababayan, wala, kawawa, napabayaan. Yung sinasabing, kami bahala sa inyo, ako bahala sa inyo. Wala, hindi napakatawanan mga bossing. Tuloy natin to. Iinit ang ulo ni Panelo ba dito? Hindi. Pero sosoplahin siya ni Attorney Cristina Conti. Mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno. Kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi. Kung nakikita nyo yung dalawa, yung nandiyan sa mismong picture mga bossing. Kung nakikita nyo yung dalawa, ganyan talaga yung kanilang yung kanilang pagitan. As in, rinerekta ni Attorney Cristina Conti mismo sa tenga ni Panelo. Inilalaban niya talaga, no? Magmamagaling dito si Panelo Kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators? Lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC. Clear. Kaya po mga kababayan, yung mga DDS, Quadcom, walang kwenta yung Quadcom na yan. Ganun po yung banat nila. Pilit po nilang sinisiraan ang Quadcom, mga bossing. Bakit to? Kasi nayayari sila Nabubuko sila Di ba? Nalalaman yung mga kabulastugan nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Na sinasabi, ang laban kontra droga para daw po sa mga Pilipino. Which is, madaming nagsasabi na ang laban kontra droga ay kaya ipinatupad para daw po sa negosyo ng mga Duterte, mga bossing. Di umano. Grabe. Secondly, there have been many other ways that they have assisted not only the victims but also the organizations assisting the victims.